what is up guys? Biyahe tayong ngayon, Bulacan, short ride lang. Kasama natin yung dalawang bakbakero na palagi kong kasama sa ride. So nabasa nyo na siguro yung thumbnail ng video na to. And ayun nga, may gusto lang akong i-share sa inyo. Sa mga naghahanap dyan ng tuner ng kanilang ECU, siguro para sa inyo tong video na to. Dahil tatlong tuner na ang nasubukan ko dito sa Metro Manila, siguro mai-share ko sa inyo yung mga experience ko sa pag-tune nila sa ECU ko. So kay Fix Moto, ang napatune ko sa kanya nun is yung aking Apitech. Kay Sherry Speedtech at kay Santino de Ace naman ay Remap ECU. So dito sa video na to guys, wala akong intention o wala akong gustong siraan. Share ko lang yung experiences ko sa pag-tune nila. So may re-recommend ko sa inyo kung naghahanap pa rin kayo hanggang ngayon ng tuner niyo, kung nagsa-search pa rin kayo kung sino yung magaling na tuner or kanino kayo magpapatune ng inyong mga ECU. May re-recommend ko si Fix Moto or si Santino de Ace. Dahil yung dalawang yan guys, hindi copy-paste yung pagre-remap nila ng ECU. So more on ano sila, kino-correct nila yung AFR na yun naman talaga yung kailangan, lalo na kung nagpalit ka ng aftermarket parts like pipe, throttle body, or kahit nagpakarga ka. Yung experience ko kasi kay Shera guys, nagpa-remap ako sa kanya ng ECU. Sa kanya ako unang nagpa-remap ng aking ECU. Ang kaso kasi yung problema ko sa kanya sa remap na yun is may pugak guys sa 2.5 to 3k RPM. Siguro may magko-comment dyan, sana bumalik ka. So guys, bumalik na ako. 3 times akong bumalik sa kanya. And ayun, sinasabi nila na baka daw fake yung injector ko, which is kay Venworks ko naman siya nabili. And hindi naman siya fake. Original naman yung mga parts na galing kay Venworks. SGP talaga. So kung naghahanap kayo ng dyno tune, kasi yung paniniwala ko rin nun, ang gusto ko dyno tune kasi yun nga, mas perfect, mas updated yung pag-tune nila. Kaya yun yung paniniwala ko noon, na mas gusto ko sa dyno tune kaysa sa street tune. Although nagbago lahat yun noon nung nirecommend sa akin ni Venworks si Santino de Ace. Pero doon muna tayo kay Fix Moto guys. Si Fix Moto, ang price range niya 2,500 pagdating sa racing ECU and remap ECU kung all stock yung motor mo. Ang kaso, kung nagpalit ka na ng throttle body, injector, tsaka aftermarket pipes, is medyo magmamahal na pag remap ECU. Magiging 3,500 na siya dahil mas mahirap din talaga mag remap ng ECU dahil nga sa process ng pagre-remap nila, baklas kabit yan. Grabe ang traffic dito. Ang hirap magsalita. Kailangan maging alerto ka. Yan, nasa na ba tayo? Yung experience ko sa pagtono sa akin ni Fix Moto sa Apitech ko is maganda guys. Wala akong masabi. Malakas yung motor, mapa low RPM man or high RPM, maganda. Ang kaso nga lang, binenta ko na kasi yung Apitech ko dahil siguro alam na rin to ng mga Apitech user. Walang magandang pwesto yung Apitech ECU dito sa Raider FI dahil hindi siya kakasya, hindi siya fit dun sa lagayan ng ating ECU. Kaya binenta ko yung aking Apitech at nagpa-remap na lang ako ng ECU. Nagpa-remap naman ako, trinay ko naman sa iba dahil siya yung dating tuner nila Venworks, si Sherry Speedtech. And ang daming nagpapa-remap sa kanya guys na mga naka-Raider FI din. Kaya yun, sinubukan ko rin na na magpa-remap kay Sherry Speedtech. Nagulat ako nun kasi ang bilis niyang mag-remap. Pagkasalang, dahil iti-testing kung may pagbabago, pagkasalang, after ng salang ni remap, tapos after ng remap salang ulit, tapos okay na.
Ganun lang kabilis ang remap ni Shera. Babalik ka na lang kung may problema. Yun. Kasi may 1 week ata yun. May 1 week na warranty para i-reach yun ulit nila. So bumalik ako nun. Ang kaso ang daming sinasabi na papalitan, like yung 10 holes, ganun. Tapos yung coil, kasi naka Phyto ignition coil ako nun. Ang problema pala sa remap niya kasi sa akin nun is yung low RPM ko. 2.5 to 3k RPM kumakadyot. Kaya bumalik ako nun. Ngayon ang sabi, balik ko daw sa stock yung ignition coil ko. Binalik ko, ganun pa din. Inayos nila yung pagkaka-remap. Okay naman, may pagbabago, pero kumakadyot pa rin siya guys. Yun, tinesting na nila. Sabi nila, normal lang naman daw yung takbo. Pero para sa akin hindi. Dahil nga hindi normal yung pagkadyot, pinatesting ko sa tropa. Yun, kumakadyot nga talaga. Kaya mula nun, nagsawa na akong pabalik-balik. Hinayaan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko nun, mag-ano na lang ako, mag-racing ECU. Pag ano na ako nun, nagtanong na ako kay Crazy Tune kung magkano yung ano nila, yung Datatech Super Fans. Tinanong ko na rin kung magkano magpatono. Ito yung dalawang mamaw. Yun, so nakaset na lahat. Nakapagtanong na ako, nakapag-canvas na ako ng racing ECU dahil ayoko na. Nagdala na ako magpa-remap. Sabi ko sa sarili ko noon, siguro mas okay na magano na lang ako, mag-racing ECU. Dahil sa di ko nagustuhan yung remap. Akala ko ganun talaga yung mga remap ECU. Hindi perfect yung ano, yung pagkaka-tune. Kinento ko rin yun kay ano, kinento ko rin yun kay Venworks. Hanggang sa meron na siyang nirecommend guys. Meron siyang nirecommend na ano, na tuner dahil siya rin yung naging tuner nila. Nagpalit nga sila ng tuner. And first time nilang maging tuner yon, nag-champion agad. Kaya yun, sinabi ko na try ko din. Sabihin ko lang daw na nirecommend ako ni Venworks. Nag-chat ako agad kay Santino de Ace. Bago ko sinubukan, nalaman ko na street tuning pala siya. Eh ako noon, talagang ayoko sa street tuning dahil baka hindi nga perfect yung pagkaka-tune. Ang kaso nakatry na ako ng ano, ng dyno tune sa remap. Eh hindi naman maganda. Kaya sabi ko, sige subukan ko na nga. Kaya nag-chat agad ako kay Santino de Ace. And yun nga, sinabi ko na nirecommend ako ni Venworks. Ang price na binigay niya sa akin is 1,500. Yun yung 1,500 guys, presyo niya yun sa mga racing ECU. Dahil sa remap ECU guys, ang presyo niya is 2,500. Sinabi ko na kanina kung bakit mas mahal yung tono ng remap ECU dahil nga mas mahirap talaga siyang itono compared sa racing ECU. Para sa akin, okay naman sa akin yung high RPM ni Shera Speedtech, na hindi ko alam na may mas ilalakas pa pala. Kaya ang ginawa muna ni Santino de Ace is inayos yung problema ko sa low RPM, na namumugak nga siya sa may 2.5 to 3k RPM. So after niyang naayos yung low RPM, sinunod niya naman yung high RPM. Ang ginawa niya, AFR correction. So yun talaga yung kailangan ng mga FI, AFR correction, pag nagpalit ka ng after parts. So after tinono ni Santino de Ace yung ECU ko, pinatesting niya na ngayon sa akin. Ang una kong tinesting syempre yung low RPM, dahil yun lang naman talaga yung problema ko, dahil hindi nga ako talaga satisfied sa pag-remap sa akin ni Shera Speedtech. And dyno tune pa yun guys ha. Si Santino is ano, street tuning. Gulat ako, ang ganda ng response sa low RPM. Sabi, lumabas lang muna ako sa traffic doon. Traffic sa may Valenzuela, ang hirap magsalita kasi kailangan mo mag-focus sa daan. Teka, Bulacan na ba to? Valenzuela pa din. So ayun na nga, hindi ko na alam kung saan na tayo banda. So nagpatono ako kay Santino de Ace. Inayos niya yung low RPM ko tsaka high RPM. Tinento ko kung ano yung problema sa remap. Niretune niya, hindi niya muna ipapatesting yung motor guys hanggat may nararamdaman siyang ano, may nakikita siyang mali sa
tuning. Yun yung nagustuhan ko sa kanya, guys. Kaya nung after niyang na-retune, pinatesting na sa akin, ang una ko agad sinubukan is yung problema sa low RPM. Nagulat ako nun kasi akala ko normal lang talaga yung medyo walang power sa 2.5 to 3K RPM. Nagulat ako, response na siya, responsive na siya compared dati. Kahit konting gas lang talagang re-response na, magre-response na yung engine at mararamdaman mo na may power talaga. So tinesting ko kung saan ako may problema noon. Tinesting ko lahat, inikot-ikot ko. Una, mabagal muna ako, guys. Syempre nasa low RPM yung problema eh. Tinesting ko, perfect na, wala na akong masabi. So nung pabalik na ako, sinubukan kong i-back. Nagulat ako sa second gear ko, guys. Mas dumudulo na siya compared dati. Nagulat ako na kahit high RPM na, may ibubuga pa rin, may ilalakas pa rin. Kaya dun yung nagbago yung pananaw ko pagdating sa dyno tune tsaka street tuning. Hindi pala porket naka dyno tune ka perfect na yung pagtono ng ECU mo. Siguro lahat naman ng tuner meron pa ring mga flaws dyan sa ibang motor. Tulad sa akin, siguro sa akin lang nangyayari yung kay Shera. Kaya hindi ko naman pwedeng siraan yan dahil marami pa rin naman nagpapa-remap kay Shera. So pinikwento ko lang dito kung ano yung experience ko sa pagre-remap, sa pagpapa-remap ko sa kanya, sa pagpapatune ko ng aking ECU. So una, kay Fixmoto wala akong masabi. Yung kay Shera, yung low RPM lang. Kay Santino, okay na. Sa ngayon, okay pa naman sa ngayon. Wala pa naman ako nakikitang mali sa tune niya. So siya yung huling nag-tune netong ECU ko. So yun yung may re-recommend ko sa inyo, guys. Una, si Fixmoto pag gusto nyo talaga ng dyno tune, kung ayaw nyo talaga ng na street tuning. Pero kung wala kayong budget, gusto nyo 1.5 lang, go for Santino, guys. Perfect, sulit yung pera nyo sa kanya, hindi kayo magsisisi. Chat nyo na lang siya, baka kasi pag magpaparimap kayo 2.5 yung ipresyo niya, sabihin nyo napanood nyo sa isang vlog na 1.5 yung price nyo. Kasi tinanong ko siya kung ano ba yung talagang price niya. 2.5 daw talaga yung price niya sa remap, pero dahil nirecommend ako ni Venworks, kaya naging 1.5. Ngayon sinabi ko na kung pwede ko bang hayop ka talaga sabihin sa aking vlog. Kepal ka, ano? Namamadali ka ba? Lumipad ka! Ano? Sindakan lang yan eh. So ayun, pal kasi to. Pal kasi nawala tuloy ako. Kaya ayun, gano'n na lang, chat nyo na lang siya na 1.5 po yung presyo nyo sa na nakita ko sa vlog, para yun din yung ibigay sa inyo. Ito yung Facebook na, guys. So kung wala kayong budget at di naman kayo maarte, wala naman kayong pinipili kung dyno tune ba or street tuning, go for Santino. Baka sabihin nyo mura, pangit yung tune nya. Hindi, guys, ako na nagsasabi na maganda yung tune ni Santino. Actually nung nagpa-retune ako sa kanya, lahat kami 5 galing lahat doon sa previous tuner ko. Lahat kami, guys. And nag-tune lang siya every Sunday dahil may trabaho siya. So every Sunday lang siya nakakapag remap or nakapag-tune ng ECU. Marami na akong kilala, marami na pala akong kilala na sa kanya pala nagpa-tune na hindi ko alam. Na kung alam ko lang sana noon pa, kanya na ako nagpa-tune, hindi pa ako gumastos ng malaki, diba? So mas mahal kasi talaga sa iba dahil nga nag-invest sila ng equipment para sa pag-tune nila ng mga ECU. Yun yung isang yun yung isang dahilan kung bakit mura kay Santino de Ace. So kung wala
wala pa kayong tuner dito sa Metro Manila, naghanap kayo ng tuner, sila yung may re-recommend ko. Si Fix Moto na Dyno Tune, tsaka si Santino de Ace Street Tuning. Ayan, so meron pa pala akong isang tuner na mai-recommend sa inyo. Ang kaso hindi ko pa siya na-try. Pero based sa napanood ko, sa mga napapanood kong video sa sa Facebook, magaling din siya guys. Si Rani Scooter Shop RSS. Ang kaso nga lang doon ata siya sa Nueva Ecija, San Leonardo. Pero based sa mga napanood ko, magaling din naman siya. So sa mga nakapag-try sa kanya, comment down below naman para malaman din namin. So ayun guys, yun lang naman yung masasabi ko at yun lang yung mai-share ko. Once again guys, wala akong intention dito na siraan kung sino man. Gusto ko lang i-share yung experiences ko and kung sino yung mga mai-recommend ko na tuner sa mga walang mahanap na tuner sa kanilang ECU. Maraming salamat guys kung umabot man kayo sa part ng video na to. Sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa channel ko. Hanggang sa muli guys. Peace out.